kasi pag umiidad na yung retirement talagang sa bukid na exercise ka ng gusto, hindi yung mag-retire ka sa loob ka lang ng bahay. Dito, kikilos ka talaga sa pag-farming. Ano naman po mapapain nyo sa mga bago palang gusto mag-alaga ng kambing? Anong... Mag-aral muna, mag-seminar, tapos magtanong sa mga sa mga dati na mga kambing. Siyempre, unahin yung pakain. Yan na, magandang araw mga Talongs TV. Tayo po ay napapasyalit dito sa kay Sir Carlos dito sa MNE Heritage Farm. At ito po, napisita natin ulit siya at tayo nagtanong ng ilang impormasyon lalong sa pag-aalaga ng kanyang mga kambing dito, kung kailan siya nag-umpisa at kung paano niya napapanatili ang ganitong mga kambing dito sa malamig na lugar na dito sa Tayabas, Quezon. At syempre, magandang balita pa mga Talongs TV. Binibenta na ni Sir lahat itong mga kambing niya. Samahan niyo ako sa ating video dito sa ating goat farm visit dito sa Tayabas, Quezon. Yan mga Talongs TV, dahil sa paghahanap natin ng mga magkakambing, nakaabot tayo dito ngayon sa ilayang bukal ng Tayabas, dito po sa katuktukan ng bundok. Dahil nga po napakadalang nag-iimbita sa atin ng mga kakambing. Ito po, inimbitahan tayo ni Sir para i-vlog yung mga kambing nila. Kaya tayo nakarating dito, ito po ay halos 300 meters po ang kalsada. Kaya kailangan natin iwan yung ating motor at maglakad tayo dito. At medyo maputik lang at ito po, tatawid pa tayo ng kawayan na tulay para makarating tayo doon sa kambingan ni Sir. Tayo po yung nanggaling na nakarang taon dito pero bumalik tayo ngayon para makita yung mga kambing niya ulit. Mga Talongs TV, dito tayo kay Sir. Sir, ano ulit pangalan nyo? Hello, Carlos. Si Kuya Carlos dito sa kanilang farm. Ito po yung farm lang, ganda napaganda sila ay nandito lang sa lugar na simpleng tahimik na lugar. Ipapasila natin yung kanyang kambingan dito. At siya po ay marami na ang kambing. Yung huling punta natin dito ay hindi pa gano'ng karami. Nanganak na doon yung mga kambing. Ito na yung gano'ng kulungan ni Sir ng kambing. Naubos na rin po yung yung tungtong. Ubus na, hindi ko na inaayos ko. Aalisin ko na. Ayan. Yung kambing yun. Ito yung mga kambing ni Sir. Maganda. Ayan. Dami. Ito daw ay 22 heads ang kambing niya dito. Ayan. Ito pa yung iba. Malalaki yan. Ito yung malalaki. Ito yung mga malalaki nga pala ito. Tapos ito yung anak. Ayan, lahat na anak yan, mga bago anak. Ito 1 linggo lang ang anak ko. Ay, dami. Ito, 1 buwan kalahati. Yan. Malaki na, no? Malalaki pa, matataba pati kahit nakakulong. Ayan. Ang ganda ng mga kambing niya. Mga upgraded po siya, no? Yan, 1 taon na 4 na buwan. Dalawang yan. Pinaghiwalay ko at nag-aaway. Ito nga 10 buwan. No? 10 months old. Ayan. Sir, kailan nga po kayo nag-umpisa na magkambing? 2022, pandemic. Pandemic po. Nag-start ako 5 kambing. Umabot ito nasa 50 heads. 50 heads po. Ngayon may mayroon pa akong doon. Inalis ko na at bali ito na lang natitira. Ay nga pala, parang may mga native kayo dati, ano? May mga native kayo, no? Oo. Ngayon, ito na lang natitira, nakuha. Saan na rin nakakarating aking kambing. Meron na sa Katanawan. Meron na rin nadala sa Sariaya, sa Tiao. Dito sa atin sa Tayabas. Nandito na, kaya ito na lang natitira. Paano po kayo nagka-interest para sa pagkakambing? Siyempre, wala naman tayong magawa. So, kailangan pag-aralan kung paano tayo magparami ng livestock, mga ruminants. Yun. Kasi pandemic naman Pandemic time po yung plano. Yung nagplano kayo mag-ano. Magiging libangan kaysa ikaw ay mag-standby sa loob ng bahay. Pero po, before po kayo ganito mag-alaga ng kambing, meron na kayong experience? Wala pa? Wala, seminar lang. Kasi pagbabasa, tanong, tapos nag-seminar. Kaya marami na rin akong experience. Pero wala naman wala naman akong mortality dahil kahit nandito lang to, talagang mini-maintain ko yung nasa seminar. Pagbibigay ng gamot, ng vitamins. Saka yung pagka yung may mga nanganak, ini-injikan ko ng mga antibiotic, DCM. Basta complete sila ng ng gamot po nila, tas vitamins. Kaya walang sinisipon, kaya walang mortality. Kahit dito malamig, maulan. Yan, pagka lang umaraw, palalabasin ko sila saglit, maglalaro, para may exercise. Balik na uli sila sa taas. Ano lang. Yun nga pong gusto ko tanong kasi kalimitan po dito sa atin sa lugar sa Tayabas, katulad ngayon, dapat summer na ngayon, mainit na sa ibang lugar, pero sa atin maulan Dito na, ulan pa. Oo. Hanggang dito, summer dito, naabot na siguro ng mga 3 weeks.
Ganun. Kasi po ang alam ko po pati sa mga ganitong kambing, masiselan sila sa ano pa yung lalo pag yung basa-basa yung damo, no? Kaya ano po ginagawa niyo para maiwasan yung mga sakit na nakukuha sa mga Hindi, ganong pagkain? pagka may araw na tuyo na talagang damo, napapalabas ko sila dito, mga alas 11, alas 12 na. Pero saglit lang, kasi uulan na naman yan, maka-exercise lang. Kaya mostly, ako gumpay. Ginigiling ko lang siya, ginagawa kong silage. Tapos yung mga fresh, kinabukasan ko, halimbawa, kinuha ko nga ng basa ngayon, kinabukasan ko pa siya ipapakain para mawala yung, Kumbaga pinapatuyo niyo muna po. moisture na, Yung moisture niya. para hindi siya magtae. Yun po pinagmumulan ng Hindi pagtatay. ka nagagamit ngayon ng dialysis Scorex, hindi na. Ganun lang, para iwas pagtatae. Sa nabanggit niyo po, kayo po ay hindi nakaranas ng magkaroon ng yung namatay na kambing. Pero sa mga sakit po ng kambing, ano po kalimitan na experience niyo sa ganitong lugar na maulan at malamig? Wala naman akong na-experience ipon, wala eh. Wala din? Hindi, ubo, wala din. Hindi siya pero kahit yan yung kinukumpayan ko, every 3 months ko sila yung pinupurga. Pinupurga Kasi po. nga, yung ibang kumpay ko, baka may nakakain din silang mga parasite at parasite ko. Kaya pinupurga ko pa rin sila. Sa ano naman po, sa vitamins naman po, tuwing ano ka nagpabait? Normal na vitamins natin, Pang ilang buwan po? monthly. Monthly kayo? Minsan nakakalagpas, naabot din ng 1 buwan kalahati, naabot pa ng 2 buwan. Pag hindi mo talaga, kung marami kang ginagawa, at hindi ka nakapagbasa ng record, ayun, nakalagpas sila ng 1 buwan. Pero dapat monthly. Talagang mayroon po kayong record sa lahat ng kambing nyo. Yun pala may papain ni sir para maiwasan yung ganito. Kasi marami kasing mga magkakambing, yun, marami ka nasabing nagka-encounter na ng bloated. Yun ang mga kalimitan po. Wala po kayo, wala kayo. Kinokontrol ko rin yung pakain. Yun. Huwag lang yung, pag nag-bloat kasi, wala naman tigil ng kakakain yan eh. Kain ng kain yan pag binigyan mo ng basta yung tama lang ang busog. Para hindi sobrang taba. Pero po, magaganda yung katawan ng kambing nyo. Tinitira. Yeah, may anak yan, daddy yan. Oo, ang ganda ng katawan niyo. Dapat nga mga payat ito, pero ang tataba ng mga kambing nyo. Dalawang inahin to. Ayan. Tiga-tiga lamang ng anak. Ayan, dalawa. Ayan, dalawa. Ito, Ayan. 1 buwan kahati na to. Ayan o. Oo. Ayan ang ina niya. Ayan o, tama o. Ayan pa o. Kumbaga sir, Payat na payat. oo. Talagang ang ano niya lang po. Paano po pala ang pagkain niya tuwing ilang beses maghapon? Inaano ko, ginagawa kong 3. 3 beses para sa tao. Gawa ng hindi ko binibigla at nilalandi lang nila. Naglalaro ang pagkain. So, mahirap at puro kumpay. Masasayang lang. Pag natapakan nila, sayang. Sayang po at medyo mahirap din Mahirap mangumpay. magawa ng kumpay. Tapos binibili ko pa ngayon. Wala, sosolo ako. Lahat binibili ko. Silage, nabili ako sa Batangas. Tapos dito, nabili ako ng mais dito. Ginigiling ko. Kain na rin, may sala po binibili niyo. Nabili ako ng mais din dito. Nangunguha ng pakumpay. Ginagawa akong silage para kung yung na. Ayan, katulad to, naulan. May pakain ako. May iba ko sir, ilan taon na pala po kayo? 65. 65. Pero kaya pa talaga, no? Kaya pa lakas pa. Kasi, eto, kumbaga ilang years na yung lumipas, ano na kayo, 2026, 2022, halos 4 to 5 years na rin kayo nagkakambing, ano? Hindi lang naman to. May mga alaga pa nga akong iba dyan. May manok, may rabbit, meron pa akong pabo na andun. Yun pala. Kumbaga si sir pala talaga ay nag-focus sa farming. Before naman po, matanong ko lang kasi marami magtatanong. Ano po bang dating trabaho niyo bago kayo pumasok sa ganitong farming? Wala, dati akong OFW eh. Pangarap din ng mga ibang kabayan natin, yung mga OFW na mag-alaga ng kambing na ganito. Nung habang kasi pag umiidad na yung retirement talagang sa bukid na lang. Sa bukid. Na-exercise ka ng gusto, hindi yung mag-retire ka, sa loob ka lang ng bahay. Dito, kikilos ka talaga sa pag-farming. Pala. Ano naman po mapapain nyo sa mga bago palang gusto mag-alaga ng kambing? Anong kailangan nilang gawin para hindi sila, yung katulad ng binanggit nyo, itong inyo, hindi kayo nagkaranas ng mga namatayan na ano? Hindi, mag-aral muna, mag-seminar, tapos magtanong sa mga, sa mga dati na magkakambing. Siyempre, unahin yung pakain. Pakain, number 1. Yung talagang problema, pakain eh. Number 1.
Kasi yung pag naulan o tag-init, kailangan kang merong pakain. Hindi ka nalalayo. Eh, ganun ang ano. Kailangan talagang mag-seminar. Hindi ka kasabihan noon, native ang aalagaan ko para ano, malakas sa sakit. Eh, ganun din yun, parehas din yun. Kakasakit dito. Ang native ay kasabihan lang yun. And hindi pa nalaki, 20 to 25 kilos lang ang matured nun. Ito, upgrade. Ito, native oh. Tiyan mo, hanggang saan yung native na yan? Ang laki. Hanggang saan yan? Native na oh. Yan, native talaga yan. Ang ina niya, native oh. Yan. Pero ang ama niyan, yun, nakakita ka ba ng ganyan Laki. native? Sobrang laki. Yan. Sir, may iba naman po ako. Magkapatid yan oh. Ang laki nga nitong taba. Paano po kayo po yung nag-upisa sa limang, kumbaga ang tatanong ko po sa inyo, ito po bang mga kambing ilang beses nanganganak sa loob ng isang taon? 2 taon, 3 beses. 2 taon, 3 beses po. Ano? Okay. Pwede mo nang gawing ang 2 beses ang taon, kaya lang, pwersado na yung mga inahin. Obligadong iwawalay mo siya ng baka 2 buwan at kalahati, iwawalay. Kukondisyon mo ng inahin. Kumbaga sa tao, lagay mo sa normal na yung pag-anak nila. Pero marami yung gumagawa nun na 2 beses ang taon. Kasi nga, talagang kailangan na i-injika mo siya ng pampalandi agad. Para mabilis yung, kaya kakaawa din yung inahin. Inahin, kakaawa. Tapos nadede pa. Ito po, Buntis siya. buntis. Buntis ang inahin, May nadede nadede pa pa. yung Dapat, walay na. Bago Tapos, magkabuntis. kondisyon mo inahin. Ihiwalay mo ng kulungan. Kondisyon mo inahin. Yan si Sir. Yun ang mga payo ni Sir na yung mga plano pa lang gusto magkambing. Yan si Sir, nabalikan natin. Parang patatlong balik na rin natin dito. Pero si Sir po ay may magandang balita sa mga gusto mag-farming dyan. Kasi itong lahat ng kambing ni Sir, dahil nga po si Sir daw ay medyo marami ng pinagkakabalahan. Ito ibibenta nyo na Sir. Bebenta ko na ng lahat. Pwede po natin pasya. Ito tingnan natin muna isa-isa para makita nyo. Ito. Ito maginahan. Ito yung 2 anak. Yan po. 1 buwan. Tag-1 buwan pong anak. Tataba talaga yung mga alaga ni Sir dahil hindi nga rin niya inaalpasan kahit pag maulan. Hindi nagkakasakit. Yan po. Mga upgraded na po ito. Upgrade na yan. Upgraded. Kita naman yung mga Ito po ang anak niya ay 2. 2 babae. Isang babae, isang lalaki. Isang babae sa lalaki. Yung dappled na yun, lalaki yun. Lalaki. Babae ito. Tapos ito naman po. Kasama din ito. Yan, lalaki. Barako. Ilan taon na kaya ito? 1 taon at 4 na buwan. Ang laki ano? Ito, pangganador. Yan. Magkaiba ang ina niyan. Yung mga ina nito, ibenta ko na. Sa Lucena yata napunta yun. Tapos ito po, ito naman. Ito titin natin para isa-isa. Parehas din yan. Ito ay kakapatid po ito. Hindi, magkahiwalay. Kaya yung mga kambing kasi, pag naglandi, ay halos sunod-sunod. Araw ang pagitan, kaya yan magkaano yan, kasing edad. Parang gubay magkasabay lang silang pinanganak halos. Ito, itong 5 inahin ko, nanganak sila, araw lang ang pagitan. Minsan, nanganak isa ngayon. Kinabukasan, merong mga anak ulit. Mabilis pa lang parami na kambing pag maraming inahin. Pag naglandi ang kambing, ganun yun. Sabay-sabay, sunod-sunod. Ganun. Ito naman po yung kasing edad pa 1 taon na mahigit lang ito. 1 taon at 4 na buwan din 4 na buwan yan po. Ito naman po. Laki ito, malaki. Magdadalawang buwan na, magdadalawang taon na ito. Pero sa estimate nyo, Sir, ito may ilang kilo sa live weight siya? Baka yan mga 60 na, siguro. 60 to 70, ano? Malaki talaga siya. Yan, Yung dating baraho ko, yung puti, nakita mo. Nasa naibenta. katanawan nyo. Dinala po ginamit mga ganador. Yan. Ito pa po. Bumili na. Ito pa. Tingnan natin lahat para yung mga manood natin, alam nila kung ano yung mga kambing niya. Ay, ito unang anakan. Kumbaga una pa lang. Yan. Maagang naglandi din niya. Ay, yung pong anak niya naman ay lalaki. Lalaki naman. Yan po. Tapos meron pa dito. Ito naman po mga nasa labas na ito. Ito, kinapon ko na ito kasi nga anak din ng native to. Bansot yang noong una. Lumaki siya. Baka ako masampahan yung iba. Pag lumaki. Ayun, kinapon niya na po yan. Ito po naman yung magkapatid itong 2. Hindi. Ito pala 1 buwan kalahati. Yung pala yung sinasabi ko yun. Ay, yung kinapon nyo. Yun. Pero maganda naman po siya. Yung 2 yun. Yung una kasi, bansot. Lumaki lang siya yung kinapon nyo. Inano ko lang. Kasi nga, pag napabayaan mo, nababansot. Kaya kinapon ko. At pangkapay naman yun. Ay, isa naman po lalaki. Ito pa po yung iba. Ito pa po yung ibang mga kambing na pambenta. Yan o. Kita nyo, ito po ito, tapos ito meron pa rin dito. Tingnan natin lahat para yung mga manonood natin, yung mga gustong bili ito po ay 22 heads.
22. Mm. 22 heads. Yan po, ito po yung isa. Ito yung barako din po. Barako, magandang barako rin to. Ito isang buwan lang. 10 buwan lang. Laki niya ano. Mm. Ito po. Ang ina niyan, yung bower na, yung F1. Inabutan ko dati dito. F4 na nasa kandilaan na sa Chaong na. Hindi lang taga Chaong. Tapos ito pa po yung isa. Ayan. Ayan, ito po. Yan. Ito yung barako din. 6 na buwan lang. Ayan. Ito pa yung mga kambing ni sir. Tapos sir, ito pala ito pa yung lumabas na inahin. Ilang pong matanong lang po. Siyempre, tatanong ng mga mamimili natin na titingin nitong kambing nyo. Ilang babae ito? 5 lang yung inahin. 5 inahin. Tapos po yung mga inak na dumalaga. Hindi ko na maano to kung ilang lalaki to. Hindi ko na alam kung ilan yung babae dito eh. Ito, isa. Ilang babae doon. Ito. Ay, may anak to. Hindi na rin pala babae. Tinitira ni sir kung mga anak niya babae lalaki. Kasi tatanungin ng mga mamimili para at least may ano sila na basihan sa presyo ng isa na ano. Ayan. Ayan po. Pero ito po mga to, nandito, mga inahin na yan. Inahin yun, dalawa. Tapos ito, isang babae din dito. Ayan. Yung pala ito. Dalawa, tatlo. Ito yung babae ito eh. Babae din. Yung babae din. Yan. Marami pala ito. Halos po pala ano to hati yung babae lalaki yan. Hati sila ng ano sa 22 heads. Yan si sir naman sir ba't niya pala naisipang i-out na siya? Medyo pagod na rin ako. Pagod na rin hindi ko na maasikaso, mamayat lang sila. Pagka hindi na asikaso, hindi natututukan. Kailangan talaga. Nakakaawa naman pag namayat. Paano sa sir pakain ng kambing niyang alaga. Ito pala yung malalaking ano niya. Silence yan eh. May giniling pa akong ano dito, hinihalo. Ano naman po yan? Yung pinakampay ko daon ng saging, madre cacao, halo-halo. madre de agua. Ayan. Kayo na rin pala nag-invento ng inyong pakain sa kambing ano. Ay nga, di ba? Pakita ko na sa iyo. Ito po nakita ito yung jeep. Nakita natin. Gilingan ko. Itak na gito si kuya ang nag-ano nito. Chop yan. Ang galing ng pang chopper niya. Sariling ano, invention. Ayan. Ayan po yung estimate lang ang molasses niya. Hindi, tansyado ko na kung ilang takal yan. Yung ganyan paglalagay niyo. Siyempre, sa tagal ko ng tansyado ko na ito. Mga ano to, mga 5 kutsara lang yan. 5 kutsara lang. Para lang po ganahan sila. Para may malasa lang na konti. Kasi nilalagay ko para sa painom ito eh. Nilalagay niyo pa rin. Painom. Wala na kayo nilalok sa mga pakain niyo, hina lang. Yan lang. Asin. Asin. May asin naman ako doon. Pero ang ginagawa ko ngayon sa asin, nilagay ko na lang doon sa malapit sa kanila, pinapatong ko na lang, kinakain na nila. Pangalis umay. Kumbaga sa tao, pangalis umay. Ganyan lang ginagawa ko yan. Minimix ko para walang sasayang. Kaya pag dinamihan ko, sasayang, tayo mo natira. Natatapon ano. Maraming maliliit, tutuntungan. Iihian. Hindi na makakain. Kaya ito lang po. Ganito lang karami sa lahat pong yun. Yan lang nakarami yun. 2 ganito. 2 ganyan. Kaya lang, may ako ulit ibibigay isa, mga 30 minutes. Antayin ko maubos muna ito. Para hindi masayang natatapon. Hinahaluan niyo rin pala ng ganito po, no? Hinahalo niyo na rin siya. Nahalo ko rin siya. Para hindi puro silage. Para marami-rami. Hinhaluan niyo po yan ng, ano po yan? Ito, saging. Saging. Ano na saging? Tapos yung Madre de Agua. Tapos yung Madre Cacao. Madre Cacao. Yan. Yung Madre Cacao. Hindi kaya katulad sa tao, hindi siya naninibago sa ganyang pakain halo-halo. Sa bagay, pag-alpas naman sila, kahit anong kain pala na. Ang kambing nga pala, kahit anong alpas, kahit anong kain. Kasi pag puro silage, lugi kayo sa... Nauumay. Yung sanay na ako magpakain halo. Ito, Madre de Agua ito. Ito lang pala binawasan ni Kuya at ano. Yes, baka sa maliliit yan yung mga naikuha. Hindi walay nyo. Kumbaga parang hindi maubusan at malalaki. Yan. Para sa maliliit yun. Bibigyan ko lang muna para may idea ka anong pagkain. Sige po. Yan, magkakagulo na. Yan na, nagkakagulo na.
Alam mo gaano kahirap magpakain. Tumbang-tumba yung mga ano eh. Ang nakagawa niyan. Ayan, magulo na. Kaya lang muna para hindi. Kumbagay para hindi sayang yung damo. Natatapon nga daw. Mas babalikan ko mamaya. Kakainin ko uli. Para ubusin. Yung iba kasi ginagawa, pasawa yan, no? Kaya nagbo-bloated. Upload. Mamaya pag uminit yan, lalabas ko pa yan. Hindi wala nang kakainin sa labas yan. Pagka Siya nga, hindi nakakain at hindi busog na. nakakain sa labas yan. Tayo po bibisitahan yung mga ibang alaga ni Sir dito. Si Sir napakahilig sa mga alagang hayop at ito. Dati po meron daw siyang native na baboy kaya lang nakatay na. Ito po yung iba. Meron pa rin po. Ayan. Wala na. Ayan. Ito naman yung mag-inahang. Ganda ng kabayo nyo Yung ginahang kabayo ni Sir. Ito ba yung nakita ko dati dito sa dating ko? Ito yun? Yung maliit pa? Nakanak na po siya. Padalawang anak na ito. Ay matagal-tagal na pala yung huling punta ko sa inyo dito. Ito yung bagong anak lang po yan. 4 na araw lang yan. Oo, kaya ayan. Ang kabayo naman po ilang beses nanganganak sa ano? Isang taon, isang beses. 11 months yan, kabayo. 11 months pala. Mas matagal pala siya kaysa sa mga 11 months yung tao. pagbubuntis. Oo. Kaya lang, bago mo pa mapabuntis yan, kailangan dapat 4 na taon. Ito na nga yun. Yung kabayo na pinakita natin dati na dumalaga pa lang yung punta ko dito sa inyo dati. Ayan. Lalaki pa yung anak. Lalaking ano. Lalaki anak yan. Tapos nandito po, pupunta natin iba pa ni Sir. Yung kanyang mga, ano tag dito? Rabbit kinaan dyan, kukunti na rin. Oo, ito yung mga rabbit. Ito yung kinakano rin, pang sarili lang ni Sir. Pangkatay. Ayan o. Wala nang laman ng ilalim. Tayo taas, wala nang laman. Ayan. Ito naman yung mga rabbit ni Sir dito. Ayan o. Wala na nga pala, halos na abos natin na. Tapos po yung inyong mga, ano, may manok din kayo dito. Anong tawag nga po sa mga manok na yan? Black astrolot. Black astrolot po, ano? Ayan. Black astrolot. Halo na yan, halo na ng native. Nag-crossbreed na rin kayo? Oo, hindi ko na, namamahalan nga sa ano. Sa presyo? Sa presyo pagka yung full. Yung pure breed. Pure breed. Ito. Nakakulong din sila. Rhode Island. Rhode Island. Oo. Hinalo nyo na nga. Ito pong mga gantong itsura, ito yung mga pure na ano, black astrolot. Black astrolot na po ito. Yan, Yung isa naman, yung walang ano sa leeg na yun, yun yung ano, yung cobra kung tawagin. Cobra. Ayan, native din yun. Yun nga yung native na sa ibabaw yung nalipad. Tapos, Ito, Rhode Island to. ito ng Rhode Island. Kinocrossbreed nyo na. Ito na lang po yung mga manok nyo pala, hindi na rin karamihan. Ayan. Hindi, nasa galaan. Inalpasan nyo na rin. Oo. Ito, wala na dyan. Nakikita ko sa labas dyan. Oo. Ayan, may mga pabo pa rin pala dito. Sari-sari talagang Sir Elat. Kumbaga yung buhay farmer ay talagang in-experience ni Sir. Ayun, nasa taas pa yung iba. Ito pa, meron pa rin pala dito. Kala kayo na lang yung mga manok, meron pa rin dito. Ito bago pa lang po nyo. Hindi, kinatay na namin yung malaki. Ayan. Yan yung mga alaga ni Sir dito. Parang ito yung strawberry. Mulberry. Mulberry. Pinapakain ko sa kambing yan. Mulberry. Parang... Kinakain po nila yan? Oo, matama. Papakita ko sa'yo. Pwede din sama yan sa mga hindi marunong. Ayan, kaunting kalaman. Ano pong palalaman nga yan? Madre de Agua. Madre de Agua, hindi pala manok niyan. Kala ko yung mga kambing lang. Di ba ang manok nakain ng damo? Oo. Ito dito. Mataas ang protein. Kala ko basta feeds lang yan. Nakain pala ng mga dahon-dahon ng mga manok. Organic country. Siyang ano.
Ang galing, oh. Pinapakain ni Sir ng Madre de Agua. Yung mga manok, oh. Ang lakas kumain, eh. Hindi, ubusin nila yan. Maraming salamat po sa panonood mga Talongs TV. Doon nga pala po sa mga interesado bumili ng mga kabini, Sir. Ito po ay lahatan na. Pwede kayo mag-message sa ating Facebook page, Talongs TV, at pwede nyo rin po akong kontakin. May number din po ako doon. At kung bagay gusto nyo po dumirekta naman kay Sir, pwede kayong kumontak sa MNH Heritage Creek Farm. Yan po. Maraming salamat po mga Talongs TV. God bless. Pa-share po natin video at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa ating mga upload na video.